Pagkaluwatan sa nagdumala diri, iyan lamang ug walay labot ang mga kawani ug pagdumala ng sibihan RMN Iligan. Igala kumusag mayong buntag, welcome mga kaigsunan sa atong tulumanon ang Kalabuan sa Sanggunian. Kini yung mga lagas kanginan si Ariel Parinyo Angay og si Konsehal Bayani Ariola. Igantag may buntag yan sa atong mga suking tigpaminaw sa atong 44 ka mga barangay, sa atong mga suki nato nga mga driver, sa taxi driver naminaw karon mga PU driver, sa tanan nga mga sektor, sa atong mga government officials, government employees nga naminaw karong buntaga sa atong tulumanon Kalambuan sa Sanggunian. Ato sang gitimbaya Brad no ang atong mga kaigsunan karon nga naas mga kabukirang bahin abot na paingon sa Rugongon no, Kalilangan, Panuruganan, Mandulog ug ingon mas digilaan og sa tanan nga area bisan sa mainit nga area karon na galanog-lanog gihapon ang mga ang ilang mga radyo karon gapaminaw sa atong programa. Sa tanang mga naminaw, namati sa atong programa karong buntaga, welcome og hinaot nga inyo tang paminaw mo gikan sa alas 8:30 ngadto na sa alas 9 sa buntag sa atong tulumanon Kalambuan sa Sanggunian gikan ta sa adlawng Lunes ngadto na sa adlawng Sabado. Yan. Yes Brad, og nakita nato nga daghan kayog mga nindot nga impormasyon nga makuha sa atong mga kaigsuonan. Hilabin na sa daghang mga pangutana nila kung unsa usab ang mga kalambuan nga gibuhat sa Sanggunian. Manginaw ta Brad nga padayon kining mga programa uban sa pagsuporta sa atong mga kauban di Asconsiho, hilabin na pod makahatag pod sila og dugang mga impormasyon no o tingali makatawag pod sila dinhi sa kanginan nga diin mahatagan pod og lamdag og dugang ug unsa pod ang mga kahimuan, mga maayong mihuras og ingon man usab programa nga alayon sa atong mga komitiba nga gidala diha sa Sangguniang Panglungsod. Salamat kayo usab sa pagsuporta sa atong mga katawan unya sa atong mga kuno usab yan no sa atong mga kauban diha sa atong Sangguniang Panglungsod, sa atong presiding officer si Vice Mayor Roderick Marso, sa atong mga incumbent nga city councilor, sa atong mga kaubanan diha sa atong Sangguniang Panglungsod, sa atong miusab tag may buntag sa atong maabtik usab nga congressman, Congressman Vicente Bart Belmonte. Yes, so hinaot kita nga naa sila sa maayong kahimtang karon, maayong pagpanikay-sikay sa ilang tagsa-tagsa ka mga panimalay. Ang atong issue nga pag-isgutan na karong buntaga yan nagpaabot sabtang nga maka-discuss usab nini. Ang atong mga kaubanan nagpaabot ta sa tawag ni Councilor Marlene Yang o ni City Councilor Michelle Chavez Sweet Buok. Si Councilor Sweet Buok naman siguro. Anyway, bahin aning issue bahin sa wala pagpirma sa atong mayor sa siyudad sa Iligan sa travel sa mga sakop sa Sangguniang Panglungsod. Wa usab pirmahe sa atong mayor ang travel order niya sa atong Vice Mayor, si Vice Mayor Roderick Marso. At the same time, kung doon na pa time mag-isgot sa tayan, humananing issue about travel sa pagpirma sa travel sa atong mga sakop sa Sangguniang Panglungsod ug sa atong Vice Mayor, posible siguro sa hinapos kabahin at usab nga isgutan sa atong programa karong buntaga ang alarming na kaayong nagkataas nga crime rate no dinis Dakbayan Siligan karong mga panahon na. Sumuna ang atong isgutan, duha ka mga issue atong isgutan karong buntaga. Una, ang wa pagpirma sa atong mayor sa siyudad sa Iligan sa request for travel sa atong mga sakop sa Sangguniang Panglungsod. Ug ikaduha, ang atong pagtukian bahin aning nagkataas kayong crime rate sa Dakbayan sa Iligan. Kumusta man imong mga travels Brad? Wa gyud ta pirmahe. Murag makaingon tang likewise gyud no. So far kalitan kay ko Brad no. Para nako murag talagsaon kayo nga ingani ang sitwasyon sa atong Dakbayan. Kay susunod na sa mga unom ka tuig natong pagpanerbisyo, ikaw sobra naman no. Taas-taas naman ang imuhang experience sa pagpangalagad sa atong Sangguniang Panglungsod. Tingali karon pa pud tingali nimo na sinati nga dunay mga troubles nga diin wala pud siguro mga problema sa una bisan pas panahon tingali ni Mayor Quijano, Mayor Cruz nga diin ang imong mga troubles mo mahimo lang igo ra maabot dito sa opisina sa mayor unya wa na ma-action Yan, tinuon na yan, 1998 pa ko din nagsugod. Niya doon na ito yung mga panahon nga, of course, ang Sangguniang Panglungsod,
dunay gamayng miscommunication, dili siguro bikil, kana bang wa maayong pagsinabtanay. Pero ang mayor sa syudad Siligan, panahon ni Mayor Quijano, bilib ko ni Anto, mapirma gito yan. Kay kibaw man siya nga ministerial lamang ang iyang duty sa pag-sign, labi na kung ang charges nini diya sa atong sangguniang paglungsod. Yes, so with that regard, no, makita nato nga naatay atong mga kaugalingong charges when it comes to travel under the office of the city vice mayor. Yan, nasa atong linya yan, atong gisuyag tawag, ang atong kauban, si Councilor Michelle. Yes. Kisa, Marlene ha, si Councilor Yang. Si Councilor Yang. Marlene, okay. Binakog si Attorney Marlene Yang. Si Councilor Attorney Marlene Lastimoso Yang. Nasa atong linya karon. Konsehal, good morning. Morning, Councilor Shanghai and Councilor Ariola. May bundag sa mga naminaw sa inyong programa. Yes, Len. Ang among isyu karon ni ka Dibiani, Ariola, Councilor Ariola, bahin aning wala pagpirma sa mayor sa siyudad sa Iligan sa mga travel order o travel request sa mga sakop sa sangguniang paglungsod. Biktima po ba ka, anak, Councilor Yang? Last December, may naman ko'y travel at wala naman ko'y na-encounter nga problema. Pero lately, that was, when was that? I was supposed to travel February 20. That was 2 weeks ago. So, nagipa-process na ako daan ng travel order. Mga 2 weeks before that, giatangan ko dito sa akong secretary o sa akong liaison officer, nag-volunteer. And then, si Ma'am Vileta po, datong liaison officer sa SP, sige balik-balik, wala gid siya napirmahan. So, to cut it short, wala gid ko kalarga. It was a very important travel actually. Unsa ang datong nga party, Councilor? Okay, I had an appointment 2 o'clock in the afternoon of February 20 with Senator J.V. Ejercito. And at 3 o'clock in the afternoon after that, diretso unta ako sa opisina po ni Senator Jinggoy Estrada. Kay naamang ko dun tatay proposal nga mga hayota o mga garbage trucks for the city of Iligan. So, na-set na gito siya, no? But sadly, I have to cancel it because mo lagi to wala na pirmahan atong travel. So, dili po takalarga na nga wala na pirmahan. Aside from that, unta nga ako ang tuyo dito is the submission of the initial requirements from TIAZA, katong Tourism Infrastructure Enterprise and Zoning Authority. If you recall, councilors, katubitang atong proyekto Proposed Children's and Ecotourism Park sa Barangay Maria Cristina. Na naman good ang program of works, and then the other requirements are already in place, so ready for submission. Tato siya dito. So also, wala po ito nato siya na-submit tungod kay wala lagi ta kadayon sa atong pag-travel. As for the reasons kung unsa, sigig balik-balik, sigig pahulat, wala may definite na reason nga nung wala na pirmahan. Wala abiso o kung sagay rason. Yes, I even asked the help of the Chief of Staff, si Mr. Alquisola, ni saad man po ito siyang tabangan niya, pero for pila ka days nga balik-balik, sad to say, sad to note na wala gid siya napirmahan. But as far as we are concerned, naara ang mayor sa iyang opisina. Katagaan to sa akong secretary, say wala pa, moabutay na pud kuno, pabalik ko na pud pagkahapon, and then pabalik ko na pud pagka-morning, para eventually after February 20, nahuman na magidalo ako ang scheduled appointment to ta, so ako na lang ipa-pull out ng travel order. Bisag ka, Councilor, bisag apiki kayo sa panahon ang imong pag-submit na pirmahan sa mayo, bisag ugma, mularga na ka, then kay pag-submit ni mo yesterday o kagahapon baka, pananglitan. Dugay na ni mo na Dugay na to siya. As mentioned earlier, as I mentioned, more than a week before sa akong travel, schedule man gito kay lisod biya pud makakuha tag appointment sa mga senador kay dili pa po na sila permanente nga naa silang mga opisina sa Senado. So we were just so happy unta no nga finally nakakuha jud tag appointment. The secretary even confirmed na the senator will be waiting for us, the 2 senators. Kay mulag taas sa ubos taas naman na ubos daw ang office ni Senator JV at Senator Jinggoy sa taas.
So hoping kay ubay-ubay, if you recall, councilors, ubay-ubay magudpud atong mga proyekto nga nakapangayo tagtabang sa mga sa mga senador. You're even there katong nagpasar ta sa resolution katong kay Senator Pangilinan nga nangayo ta og funding para sa Youth Holding Center. We were given 2.5 million. So nahuman ang atong Youth Holding Center or Bahay Pag-asa sa Barangay Santiago. Inauguration na karong March 12. Actually ginagamit na karon, operational na. Nangayo po ta kay Senator Villar katong decorticating machine with your support sa atong resolution, nahatagan po ta. So these senators are very much willing to help us so long as naalam po masulod sa ilahang budget. So lipay na ang takay tato kay magdako-dako kay ang pag-asa nga kabalo manggid ta nga medyo kulang ang atong mga garbage truck sa syudad sa Iligan. So nangita tagpaagi nga kung pwede makapangangita taglaing sources. So isaon dato siya. Sayang lang, but nagpa-schedule ko laing appointment for March. Hopefully, still hoping na mapirmahan. Ako travel order na unta mapirmahan. Sa pagtawag nimo, pagpaluap nimo kang Chief of Staff Melchor Arquisula sa pagpaluap nimo sa imong travel order request na pirmahan sa mayor, unsa may tubag ni Melchor? Dili lang to siya tawag, Councilor. Kuan po to siya na napoy time nga nagka-meeting me sa Solid Waste Management Board. Usually siya mag-represent kay Mayor. So, diyan gid siya nga maningkamot siya nga makatabang. Mamo po yung ingon nga maningkamot siya, pero siguro wala gyud na kuan. Wa pa ni materialize. Bisag na wala baka na misplace ang imong travel order request sa kada imong papilis? Minus Mayor nga wala man amiabot sa akong lamisa. For purposes of discussion ba bisag makaingon ang Mayor nga wa man nakaabot in town sa akong lamisa. Unsa man pagpirma nga wa man nakaabot sa akong lamisa. As per information from my secretary as well sa atong liaison officer sa SP, gina-follow up manggit po sa ilang secretary. In fairness po sa secretary, because sa secretary po ni Mayor din hakanan sa gawas nga mo entertain. Naka-record manggit siya, na-receive manggit siya, and then pag i-follow up, mayon manggit nga naana daw dito sa lamisa ni Mayor. So as what happened inside the office, kana dili na gyud ko katubag ana. Pero giano man na recorded siya, it was properly received and it was followed up every day until katugaling the day before February 20. Pero again, sad to note, wala gid siya na nilukat na galing ko daan unta atog ticket in advance with my own money of course, pero wala gid ako siya nasakyan kay lisod man pod kay syempre nabigit pa yung mga expenses dito, mga accommodation and everything. Do you think na ang kaning wala pagpirma sa mayor sa travel order sa Sangguniang Panglungsod maoy pamaagi nga panggipit sa Sangguniang Panglungsod tungod aning resulta na kini sa matawag nato nga walay maayong pagsinabtanay diha sa Sangguniang Panglungsod ug sa mayor? I'd like to believe, councilors, nga dili unta because this is something na for the best interest of the city of Iligan. Dili man to siya personal na itong alakaw nga miadto ta dito. It was for projects para unta sa syudad sa Iligan. So I'd like to believe nga dili na siya mao ang reason nga nang wala niya gipirmahan, but whatever is the reason, si Mayor na ginakabaloan na I cannot answer for him. Finally, before we discuss kung unsay merito aning travel sa Sangguniang Panglungsod, unsay gibuhat sa Sangguniang Panglungsod karon diha sa wa pagpirma sa mayor sa inyong travel o sa atong travel request para masayran sa atong mga katawhan? Actually, wala man po ko ni lodge a complaint, Ana. No, I did not even mention it to you, although I kept it only to myself. So, can you please remind me na batay ordinansa na resolution something? Sige. Councilor Angay. Murag sa kuliban-an, doon na ito gihimo nung lakang si Vice Mayor magkahato, murag doon na siya Because I was absent last session. Naano tayo mga attachments ba rin during sa pag-process sa atong travel na kung dili gani actionan sa mayor within a period of 4 days. Anyway, muna atong isgutan. Okay, discuss na lang, paka-discuss na lang. Salamat kayo, Councilor Yang. Yes, have a nice day. See you later sa session. Okay, salamat kayo si Councilor Attorney Marlene Lastibuso Yang. Si Councilor Yang, mga kaigsunan bahin aning wa pagpirma lagi na biktima in town pud siya
nga wa pirmahay ang travel order request sud na sa duha ka semana. Kasigi sa balik-balik ang iyang staff dito kabalik-balik apan way rason nga nang wa pirmahi mga igsuon. Iya pang ipalop ang chief of staff, ingon sa chief of staff nga iyang paningkamutan nga mapapirma ni ang mayor. Kung unsa rason nga wa pirmahi sa mayor, wa na tay kalibutan niya na yan. Mao lagi gud Brad kay tingali kita no usa sabtas mga apil po ni ana nga naa po tay mga travels gani ko ana Brad no murag tuloy na ka-travel nga akong naadtuan karon nga wala gyud ma-action ni ang akong mga travels no especially katong Legislative Academy sa Bukidnon o niya sa Cagayan de Oro sa Cagayan de Oro so mao ni karon nga sistema o Biktima po day ka. tanan ta murag majority of the council nga kuan gyud no makita nato nga dili ko makakuan bad no murag lisod kayo nato sabton nga ingani ang dagan sa atong situation Mo gipit giipit siguro o panggipit siguro ni pang pressure bakhani sa atong mayor ngadto sa ngunang paglusod. Unsa may mga reglamento yan nining bahin sa pag travel sa mga sakop sa ngunang paglungsod. Kini Brad no actually daghan ni nga kaso nahitabo sa Pilipinas dili lang kay kita lang nga local government units ang nakaagi niini especially kung kontrapartido dili parehas ang partido sa mayor o sa vice mayor mo resulta na dayon og kanibang usahay di man ang ayan gamiton bad no pero kining word nga sa iba dumot bad murag ingana nga termino dili man tagganahan ana di masab siguro na mao sitwasyon sa atong syudad pero tingali na alam mga personal po siguro nga mga huna-huna ang tagsa-tagsa pero di may request nga usa ka request gikan sa vice mayor sa Danau City Danau no sa Cebu no Sa di pa na nimo diskusan yan no naka-standby magod si Councilor Michelle Ichabis. unahon na to na Brad Sweet buok bahin gyapon ning travel order request niya nga wa gyapon kuno pirmahin na interview man nato si Councilor Yang ato na pong interviewon si Sweet mas maayo Brad mas maayo si Councilor Yang ug si Councilor Sweet nakaron si Councilor Michelle Sweet sa linya. Hello. So, good morning, Councilor Anghay, Councilor Ariola. Morning. Shell, ang among gi-discuss ni Councilor Ariola karong buntaga bangin sa wa pagpirma sa atong mayor sa siyudad sa Iligan kaning mga travel order request sa atong mga sakop sa gunang paglungsod. No, pangutan-on ka namo wa ba ka na biktima nini? Una sa tanan, Councilor, no, sa ako ang pagtimbaya sa mga na tanang naminaw karon sa ato ang programa, maayog iligan sa tanan. Kaning pagpirma sa ato ang travel order, isa gyud sa ako ang mga travel pod. Actually, duhani ang ako ang travel na wala usab na permahan sa ato ang mayor. Duha? Oo, duhani siya, Councilors. Actually, ang ako ang schedule na travel atong February 13 to 15 sa Bukidnon, Malaybalay to siya. Giimbitar kita sa Commission sa Wikang Pilipino from the Office of the President, Office of the Malacanang ni siya. Isa sila nangayog suporta sa ato, being the committee chairperson of Committee on Culture and the Arts. Doon na invitation na Councilor? Hello, Councilor. Doon na invitation niya na gikan? Yes, doon na invitation kay ang isa manggod sa commissioner dito sa Manila, si Ma'am Lorna Flores, na taga-Iligan. Okay. Isa gid sila nangusog nga naa sila giduso nga programa nga kaayuhan sa atong Iligan, especially sa mga higaunon tribe nato dinha sa Barangay Rugungon. Office of the President ni siya sa Commission sa Wikang Pilipino atong February 13 to 15. Maotong nag-requesta for travel kay nang hinaot gyud ta nga maka-attend niini, but unfortunately wala siya na permahan. Ang travel nato na pasar atong napasubmit dito sa Mayor's Office last February 4, but more than a week wala gyud siya ni gawas. But nangita gyud tag pamaagi, Councilor, nga makaadto ta kay sa ato ang tan-aw importante gyud kaayo ni nga kaayuhan sa ato ang syudad. So personal nga ning kamot gyud ko nakalarga gyud ko ato sa Bukidnon, Councilor. Kay duol-duol ra gyud sa ato. Maski pa wala kay travel order. Maski pa wala kay travel order ni subos gyud ko pag-adto kay in fact naa didto full force ang mga barangay officials sa Barangay Rugungon. Kay isa sad sila giimbitar at the same time na mga from academe didto, speaker po didto ang usa ka chancellor sa MSU IIT mahitungod sa kani ato ang mga higaunon kay naamang goy proposal ang
Komisyon ng Wikang Pilipino pagtukod og cultural complex dinha sa Barangay Rugungon. So isa dito mga speaker na si Senator Bam Aquino, do na alam po pa represent si Senator Lauren Ligarda. So hopefully mahimuan nato ni siya og resolution para paghatag og suporta para ma-realize ni siya nga project nga gi-propose sa Komisyon sa Wikang Pilipino. Sa imong travel order request sa Councilor Kining Sweet, wala ba nimo follow up pa? Imong sigigid og follow up, Councilor, from sa time nga gipasa nato February 4 up to the 12, no, kay 13 man to ang schedule. Ato ang secretary nagsigigid og follow up, but unfortunate as even atong liaison sa Sangguniang Panglungsod Unsa may tubag? naa daw sa table sa ato ang mayor. In fact, makita nato sa ato ang kopya sa travel nga na may initial pod na na-receive siya sa mayor's office. Wala pa daw, pending pa, wala pa na permahan. So wala tay pagkulang sa pag-follow up kay isa lagi pod nga nagunahuna gid ta nga makakita kita kaayuhan po dito sa kaning invitation nga gihatag sa ato. So wala lang gyud pirmahi. Yes, Councilor. Dili lang pud kay kana naapod tay Napailain. naapod tay isa ka travel nga kani murag wala gid nako na atuan kay medyo mahal-mahal man pud ang expenses na mo occur ani kay sa Cebu siya atong February 22. February 22 to February 20 to 22. Kuan siya 20th National Congress, at the same time election sa National Executive Council sa NMYL. Tawag kani siya og National Movement for Young Legislators na isa pod unta ta mo vote dito para pagporma sa ato ang mga officers sa ani nga kuan. Ang invitation pud nato ani Councilor is gikan gyud sa ato ang Secretary of the ILG si Mar Rojas. Sa tupad din ang DILG kuan na kanang memorandum nga authorize ka nga mo travel pursuant sa DILG memorandum nga gi-issue sa atong DILG secretary. But despite niya na wala gyapon pirma is mayor. Nagi-attach kit nato sa ato ang travel order and invitation from the Secretary Mar Rojas with regards to the national election of NMYL. Ang ato apod unta ato nga aside nga makabutarta sa officers nga ipahigayon nga election dito, basin pod na atay mga makuha na kaayuhan, mamit nato ang mga nagkalain-laing officers from different cities of the Philippines. And naa ditong mga guest, mga senators food, and we were hoping na naputay kaayuhan madala for Iligan City, but then again unfortunately wala gid na permahan ang ato ang travel order, so wala gid ko nakaadto for ato. Finally Michelle, sa imong una dili ka ni gituyo us mayor nga wala pirmahay ang imong travel order tungod kay mao ni pamaagi niya sa pag-pressure sa mga sakop sa Sangguniang Panglungsod? Kana Councilor, sa gid ka makatubag ana ang mayor gid ang right person to answer that. But oo, siguro nabisi lang siya Busy lang. Nawala ba ka ang imong travel order? Actually, estimate ko nawala. Wala. So meron gid sa lamisa. Naros lamisa ba? Posibleng dili lang gid siguro mo agi iyang bullpen. Wala mo masahe. Kasi na-apply mga importante siguro ang atunan. Nataligamaan lang siguro. Sunod sa Simana Kapindad. Nataligamaan. Pwede man na siguro, mataligamaan. Posibleng gitaguan po sa sekretary. Wala nakita, no? O ninyo man ang mayroon na, kung saan ako pagpirma sa travel order ni Councilor Sweet, wala man ang maabot sa kong lamisa. Lagi. Agad siya perma from the Secretary of the Mayor, Councilor. So, dili madinay nga. Takatubag kung unsa po yun ang reason nga no, wala na permahan for more than a week, almost 2 weeks na. Nataligamaan lang gid siguro. Tumas ka busy. Ang travel. But, hello? Yes, nataligamaan lang siguro. Kaya ba, nalimtan lang gid siguro. Tungod kay nabisi ang mayor, doon nagipalo-up, doon nag-meeting, left and right, doon nag-meeting. So, basin ka ba gusto gid niya i-personal gid nito? Posible po. Ganun, dili man si Councilor Sweet ang manto sa atong opisina. Ganun, ang liaison. Actually, Councilor, nag-try ta based on your advice, Councilor Anghay, try na to og padayon og process ang gibuhat sa Sanggunian, no? Pero wala na sad naapa sa wala na mapano. Sige siya. Hopefully, I hope na sa ato ang mga next travel from the Sanggunian,
mapermahan na po din sa ato ang mayor kay kaayuhan man ang ato ang gilantaw. Iampo lang nato ng Ginoo. Unsay ato ang pwede Diha kita tayo para ba? sa ato ang bayan. Iampo lang nato na Michelle. So, salamat kayo, Councilor Sweet. Thank you po sa time. Salamat. Okay. Daghang salamat mayong ibigan. Sige. Makaingon mo sa babat nga pagkaluoy. So si Councilor Sweet biktima pod, wa pod pirmaya ang travel order si Councilor Yang mauro gyapon. Halos kita tanan nga yan no. Wa gyud pirmaya sa atong mayor. Siguro nataligaman lang gid siguro siya yan. Basin. Posible pod nga tungod siguro sa kabisis mayor lipan right ng meeting. Wa niya mabasa. Siguro niya mabasa or most probably kaingon siya nga wa na mabot sa kung lamisa, posibleng kitaguan lang na o na ana bitaw yan. Unsa man gyud mga reglamento ato ni basahon yan. Unsa man gyud mga reglamentos balaod bahin aning pag-travel sa ato mga konsyel necessary ba? Duha man ka function, it's either ministerial or discretionary nga function sa atong mayor sa pagtimaan, pagpirma meaning atong travel order sa atong mga sakop sa ngunyan paglungsod. Yes. Ato ning basahon bad no kay usa ni sa mga issues nga pangutana no ni Vice Mayor Durano didto ni sa Danau City. Gani agaw ra man gani siguro ni nila ang mayor. Pero Durano versus Durano na yan. pero Durano versus Durano ana na gyud ang politika didto no. So atong paminawon Brad kining gisulti karon diri sumala pa ni Pedro A. Noval Jr., Regional Director sa DILG, with regards to the query of the Vice Mayor sa Danau City, no? Noon February 1, 2011. Mauni ang tubag, Brad, no? Mauni ingon pa niya nga daghan-daghan mo guni nga mga issues din, Okay, ani sa paragraph number 5, no? Ingon din on the authority to issue travel order. It bears to emphasize that official trips of city officials and employees outside of the city have to be authorized by the mayor per section 455B1-15 of the local government code. Atong binisayon yan. Sumapa sa reglamento sa Local Government Code Section 455 paragraph B gaingon ang tanang travel sa sanggunian paglungsod sangguniang bayan baka gikinahanglan adunay otoridad ang mayor sa pagpirma nini kining gitawag nga request to travel outside sa LGU. Okay, sige, padayon. Since the members of the Sangguniang Panglungsod, including the Vice Mayor, are also enumerated in Section 454 of the Code as city officials, their official travels outside the city are likewise subject to the prior authorization of the Mayor. Sa ato pa, isip kita sa mga opisyalis man ta, moagi po ang atong mga travel ngadto sa Mayor. However, prior authorization. Sa dili pa mo larga. Sa dili pa mo larga. Dunay panugot gikas mayor. Okay. However, there has to be a distinction between discretionary and ministerial approval by the mayor. So nagamit na siya og discretionary o ministerial. Okay. Kinahanglan ko no tan-aw nato, no? Unsa nang discretionary o ministerial. Under Section 456 of the Local Government Code of 1991, the Vice Mayor is given the authority to sign all warrants drawn on the city treasury for all expenditures appropriated for operation of the Sangguniang Bayan. It is worth mentioning that in the case of Gamboa versus Aguirre 310 Escra 867, the Supreme Court, no? Supreme Court na ninyo kuan ba, no? Supreme Court decision. Supreme Court. Clarified the separation of powers and functions between the governor or mayor as the executive and the vice governor or vice mayor and the members of the Sanggunian as the legislative body of the local government unit. Okay. So gipadayag yun nga dunay separation of powers. Dunay himulag. Di siya parehas. This is further bolstered by the fact that the Sanggunian is operating on a separate budget. Though forming part of the entire budget of the municipality or city. Sa ato pa, ang Sangguniang Panglungsod ba naa siya iyang kaugalingon nga budget nga maka-operate siya
para maka-function siya sa iyang responsibilidad o trabaho. Ang gi-authorize po sa pagpirma niya na mao ang Vice Mayor. Kaya na siya separate budget, ang Vice Mayor gitugutan sa reglamentos balaod nga mo sign og cheque, warrants, ug pa no nga mga dokumento. Chargeable of course sa sangguniang panglungsod and the office of the Vice Mayor. Okay. Ako basahan sunod ba da? Accordingly, if the travel expenses of the Vice Mayor and or that of the members of the sangguniang panglungsod are chargeable to the general fund of the city, the approval of the mayor is discretionary. Discretionary. Kung gigamit ta og kwarta sa syudad, no? O chargeable ngadto sa general fund. General fund. Gikan ang kwarta. Gikan ang kwarta sa general fund or sa executive department for that matter. Yes. Discretionary. Bot pasabot nga naa na sa pagpilibad, pwede siyang balibad o dili. Isang dili balibad. Munang pwede siya di mo pirmadad. Muna nga gahom. Kung chargeable sa iyahang panudlanan chargeable sa general fund. Yes, sa general So fund. doon na siya discretionary to deny or to approve. Okay. On the other hand, if such travel expenses are chargeable to the sanggunian funds, the recommendation of the Vice Mayor is necessary and approval of the Mayor becomes a ministerial function. So nagamit na siya ministerial. Giingon mga kaigsunan, hubara yan. Nga sa diha kuno nga ang sangguniang panglungsod mo travel ta, mo gamit ta sa sanggunian fund. Nga adunay recommendation sa Vice Mayor, ang pag-aprobar sa mayor mahimo na lang matawag og ministerial. Pasabutan ng ministerial, Brad? Ministerial, bahalag mag-ugod siya sa dagway ni Bayani Ariola, bahalag mag-ugod siya sa panagway ni Marlene Yang, o di ba ka ni Michelle Sweet, bahala na, mapirma gyud siya tungod kay ministerial na lamang ang iyang pagpirma. Tungod kay doon na may kanabang prior approval, naka-approve naman, napirma naman diya sa butser baka unsa baka sa travel request ang Vice Mayor nga mao si Vice Mayor Roderick Marso. So mo na ang gitawag nga ministerial, duha ka duty no, ang ministerial o discretionary nga function sa ka mayor. Now, okay, no, doon ay sumpay ba no, yun, as such, it becomes a ministerial duty on the part of the mayor to authorize official trips, including the issuance of corresponding travel orders, therefore, of members of the sangguniang panglungsod whenever the Vice Mayor had already issued his prior recommendation thereto and had already signed the warrants drawn on the city treasury for all expenditures necessary for such official travel chargeable to the sanggunian funds. Mao ni ang gisulti sa DILG, Brad. kana for sure wa gina mabasa siguro. Mobalik ta karong taon kay kasigigsin niya si Joke. Dunay commercial ato speakers lawak. Mobalik ta karong taon ato pa nang ipalawom ang diskusyon may tungod sa unsa ang gahom sa mayor sa kaning discretionary ug ministerial nga function diya sa pagpirma pagtimaan sa ato mga travel order sa sangguniang panglungsod. Mobalik ta human ini. Jam! Go Giga Beer na! Sa mga adlaw mo sa Mujang sa ta, uban sa kalipay Nantahay kan tsaway, mukti ni away Ana ang lingaw kung dunay Go Giga Beer Kung ang adlaw mo sa way undang ang kalipay Lahit yun kung dunay Go Giga Beer Ang jam lahit yun Kung dunay Go Giga Beer Jam na! Huyog tang mag-jamming Huyog tang mag-Go Giga Beer Drink responsibly. Happy birthday to me, Happy Valentine's, Happy Fiesta, Christmas, New Year, Happy Anniv, Etang! Carding? Para tipid sa handaan, para isahan na lang. Huwag nang engranding handaan. Simple pero masarap na pagkain at konting bisita, ayos na. Ilabas ang lechon manok. Ikaw, kumare, paano ka nakakatipid sa handaan? Pakita mong madiskarte ka. Gaya ng Bonox 3-in-1, ang madiskarteng sabong panlaba. Tumawag ng libre sa 880-0000. Pwedeng manalo ng 10,000 pesos per DTI NCR permit number 1446 series of 2014. Promo ends March 28. Anak, may bagutan kasilingan. Cute ang anak, nag-hello na ba ka? Sa Facebook na lang, ma. Next week ng reunion nato. Say hello to your cousins, ha? Ma, Facebook na lang. Kung man mag-face-to-face ang imo anak tungod sa pimples, with a new Safeguard Floral Pink now with aloe, she gets 24-hour
germ protection. Mga no more honey, more blooming. Oh, birthday di ay sa imong crush. Greet mo sa Facebook. Facebook? Face-to-face na lang. Bagong Safeguard Floral Pink Diet Aloe. May 24-hour skin germ protection that inhibits gram-positive germs that may infect pimples when pimple eruption occurs. Available in all leading supermarkets and your nearest sari-sari stores. DXIZ Tatak RMN. Balik na mga igsoon sa atong tulumanon ang kalambuan sa sanggunian nagisgot ni Councilor Bayani Arriola bahin aning wa pagpirma wa pag-approve sa atong halangdong mayor sa Siyudad Siligan sa mga travel request sa atong mga sakop sa sangguniang panglungsod ug sa of course sa atong Vice Mayor Roderick Marso. Dunay gibasa si Councilor Bayani Arriola nga dunay DILG opinion nagaingon nga dunay balaod nini, dunay reglamento nini. Gihisgutan usab sa DILG opinion, gikot nila ang usa ka Supreme Court decision. Dayon gi-aso usab sa DILG kung unsa ang ministerial og discretionary nga gahom sa mayor sa Siyudad Siligan sa usa ka LGU sa pag-aprobar o dili pag-aprobar sa nasangpit nga travel. Basag balik yan. So makita na to Brad, no? Sumala pa sa hisgutan dinhi nga ang mga travel nga himuon sa sangguniang panglungsod members uban sa vice mayor nga ang gigamit nga kwarta gikan usab sa fund sa sangguniang panglungsod mahimo na lang kini nga ministerial sa usa ka mayor nga iyang pirmahan ang mga travels. Gawas kung ang gigamit nga kwarta panudlanan anaa sa general fund nga ang magbuot niini maugyod ang mayor mismo. So makita nato Brad nga usa ni sa mga issues and concerns karong panahona. I hope no nga makadungog usab ang naa dinha sa opisina sa mayor. Naminaw sila yan. Ang may buntag sa atong opisina diya sa atong mayor no sa Siyudad Siligan. Daghang say naminaw nga mga kuan. Ang chief of staff siguro naminaw pod si Melchor. Naminaw pod siguro ang mga matawag nato nga mga advisors. Mga advisors sa atong mayor sa Siyudad Siligan. May tungod nini no. So nato gidiscuss namo ni Councilor Arriola Bayani Arriola kung unsa ang gahom sa mayor sa pag-aprobar o pagdiwa kapag disaprobar sa travel sa mga sakop sa ngunang panglungsod. So mao na Brad, although doon ay gibutang gihapon din no katapusan nga gisulti sa DILG ingon pa man, if the local chief executive will nonetheless not approve the travel sa panahon nga dili niya aprobahan ang travel, our department of Interior and Local Government ni siya sa DILG is of the considered view that the expenditures may still pass on audit subject to compliance of other requirements under government auditing and accounting rules. So but pasabot Brad, pwede diya gihapon ma-process no? In the event nga dili gyud niya pirmahan, kay di siya ganahan sa dagway ni Councilor Arriola, di siya ganahan sa dagway ni Vice Mayor Marso, ni Michelle Sweet Bakaha o ni Marlene Yang, unsa may giingon sa DILG. Ipadayon lang dahil gihapon og process. Oo. Maski wa say pirma. Maski walay pirma. Kay ministerial naman na Brad. Ministerial man na kung dili niya pirmahan. No? Klaro kayo no, yun ni said conclusion is arrived at taking into primordial consideration the well-settled principle of separation of powers and functions. Klaro kayo nga ang function o ang gahom sa usa ka chief executive or executive branch o ang legislative branch, separate gyud ang powers nilang duha. Kini gibasa ni Councilor Bayani Arriola mga kaigsunan, mao ni ang pangutana ni Vice Mayor Durano. Batok ra po sa iyang kaugalingong igagaw na niya. Durano gyapon ang apelyido dito ni Danao City. Grabe gyud ang politika ba no? Kamingon kas Danao Durano na gyud na. Oo, bisan sa politika dai mag-away lang gihapon bisag mga parente. Durano versus Durano. Si Vice Mayor Durano, si Tadius Durano makano kung ni nangutana og ni address sa iyang pangutana ngadto sa DILG. Nagsuwat siya si Vice Mayor Ramon Nito Durano III, monang Vice Mayor. Sa una ni pinitsahan og Pebrero 1, 2011. Ang tubag na sa DILG. Mo ni ang tubag sa DILG. Nangutana si Vice Mayor Ramon Nito Durano III nga
unsa man gyud ang correct application sa balaod sa dihang wa man pirmahe sa among Mayor Durano nga akong igagaw ang akong travel order sumo na ang tubag sa DILG nga giingon nga kung ang budget gikan sa general fund dunay discretionary power ang mayor. Buti pasabot ang mayor makabuot nga pwede siya moingon og dili o pwede po siya makaingon og oo. Now in the event nga ang nasangpit nga travel sa vice mayor o sa sangguniang panglungsod chargeable sa budget nila Sa sangguniang fund, buot pasabot mamahimo na lamang usa ka ministerial duty sa mayor to sign ang nasangpit nga travel order request. Buti pasabot nga bisan og dili niya gusto pero mapugos siya pagpirma kay wala man siya dili niya pwede mahimong babagan ang travel kung kinigikan sa sanggunian funds. Doon na pag ingon pag sa DILG nga in the event nga di gyud pirmahan apan mamahimo nga makadayon yes, ma-process gyapon no. Sumala sa DILG ingon pa nila is considered view that the expenditures may still pass on audit subject to compliance of other requirements under government auditing and accounting rules. Doon na pailain yan, no? Before ta mapopos, before ta matapos, si Sangguniang Bayan member Salvador F. Nacario sa Calbiga, Samar, mao gyapon nangutana gyapon sa DILG. Gitubag gyapon sa DILG sa susama gyapon ni issue nga ang travel ko no, if the travel is chargeable to the Sangguniang funds, the recommendation of the vice mayor is necessary. No, the vice mayor is necessary and the approval of the mayor becomes a ministerial function. Mao gyapon ni. Tataw kay Brad, klaro kaayo. Ni Antoning July 15, 2011, doon na pagilain yan. Nagkadaghan. Ni si Municipal Vice Mayor Victorio Usabil sa Santo Niño, Western Samar, nangutana gyapon sa DILG nga wa gyapon pirmahe ang iyang ang travel ni Vice Mayor Usabil sa Santo Niño, Western Samar sa iyang mayor. Miingon gyapon ang DILG pinagi sa ilang pinitsahan nga DILG opinion ni adtong Mayo 18, 2005 nga ang nasangpit nga mayor ministerial na lamang tungod kay chargeable kini sa sanggunian funds. The recommendation of the vice mayor is necessary and the approval of the mayor becomes a ministerial function because under section 445 paragraph A1 of the same code or the local government code, the vice mayor is given the authority to sign all expenditures appropriated for the operation of the Sangguniang Bayan. Sign, buhi pa yung taon sa Secretary Angelo Reyes ni ini. Secretary Angelo Reyes, DILG Secretary. So, daghan kayo nga mga opinion yan. Yes, Bad. Kuha naman tayo nga litang oras, Bad. Pero nga to lang, Bad, no? Mohangyo ta, no? Nakadungog man yun sa imong pamulong ganina. Opisina po sa mayor diha. Maninaw lang ta, Brad. Nga unta. Mga advisors niya. Yes. Siguro, ang ato pong mayor, naminaw po siguro po siya. May buntag na, Mayor. Manginaot lang taon ta nga iyahan na lang ning aksyonan, no? Pirmahan na lang niya. Total, ministerial naman na lang nasa iyang bayan. Wa man ta magamit og kwarta pundo gikan sa executive branch. So, naot lang ta, Mayor, kung nakadungog ka karon nga unta imong hatagan og pagtagad kay ang lakaw sa mga membro sang Sangguniang Panglungsod official baya naabiya mi mga DILG memorandum authority. Nami authority at the same time mga saktong mga papilis na dili man ni travel lang nga ni travel ka for the sake of pleasure. Kundi part ni sa among responsibilidad trabaho nga among ikuptan isip mga opisyalis pod. Matuto ni Councilor Yang na doon to sa schedule nga kanabang kining meeting sa ato mga senador tungod kay nagfollow up sa project upon wa in town madayon. Doon na po i-travel si Councilor Kining Sweet dito sa Bukidnon related sa iyang function as chairman sa Committee on History, Arts and Culture sa Sangguniang Panglungsod. Wag gyapon pirmahay ang iyang travel order. Kita Brad, no? Salamat na lang gani Brad kinasayo-sayo ning atong travel paingon sa Philippine Councilors League Convention, no? So, wa na po siguro ta. Wala. Ato na lang ang iyan po siguro yan nga mahinaot ang kanabang siguro para sa ako gikinahanglan na gyud magistoryahay. Yes, sa tagad malumong kasing-kasing magistoryahay ang Sangguniang Panglungsod, ang Vice Mayor ngadto sa atong mayor. Magplano ta for a common agenda, for a common good sa Dakbayan Siligan kay ang mauyamot in taon nini ang atong mga katawhan sa Dakbayan Siligan kung magpadayon ang nasangpit panagbikil
si tawag na. Di ko mo gamit og laing word, kanang biki lang siguro. Kuan siguro ba no. Ang ato lang gyud nga kanang long time dream nga atong ginadamgo Paghiusa mahitabo na. Wala tayong oras yan. Sa ngana lang sa atong station manager, si Kuya Ramil Kapangpangan ng Burong, inyong higalas kanginan, Ariel Parinio Anghay. O Konsyal Bayani Ariola, Salamat kayo. May buntag. maayong iligan kanatong tanan. God bless. Inadumati ang usa ka binayran nga programa. Ang mga pulong ug gunahuna nga giluwatan sa nagdumala, iyan lamang ug walay labot ang mga kawani ug tagdumala ning sibihan RMN Iligan.